kalokotoy, dumating na ang aking package. Nagkakalaman nito na umorder ako ng para maging smart TV yung TV nyo sa Lazada. So sa Xiaomi kasi worth 1,000, 2,000, 3,000 yata Xiaomi. Ito parang 699 lang. So titignan natin kung yun talaga ang naman itong order na to. Ito na, magkakalaman na kung ano talaga ang laman nito, mga kalakotoy. Okay. So, ang package namin mga kalakotoy ay isang upuan. Para sa upuan. Kasama na yan sa in-order ko. Sige. Para gagamitin ng anak ko para hindi masakit yung kwet niya. Tapos, syempre sa pangalan, Poppy Potty Pad. Para kay Shimini. So wala dito yung parang sa Smart TV. Kaya isang order yan, wala dito. Ayan, nasulyado pa yan. So ganyan talaga. Oh, yan lang ang laman ng isang box. Oh, wala talaga. Ay, ito ay Chimini. Kaya ang pag-asa natin yung blue. Yan lang ang box na dumating? Oo, isa lang. So baka nandito sa loob. Pero duda ako wala dyan. Posible yan. Hindi talaga nila sinama. Ano ito, meron nakabox? Ito. O yun. Nilagay lang nila yung TV box, mga kalakotoy, dito. So, wala sila nilagay na fragile item or fragile note dun sa packaging. So, hindi natin alam kung binato nila tong item. So, ayan siya. So, lalayso na naman natin. Kasi natin. Packaging, syempre mahirap na. So ngayon ito lang yung kaya ng budget namin. So ano siya, TV box MXQ Pro 5G 4K. So Android 10.1 4G plus 4GB RAM plus 64GB tapos Wi-Fi. Android TV box multimedia gateway internet. So, dito sa TV box na to, meron siyang 64-bit na CPU, 4-core na yung CPU niya, tsaka 4K na yung display. So, bubuksan ni Rizali Baragi ang laman yan. Oh, wag mo ibag. Okay, tagal, inabot na ng ilang segundo. Ulitin ko na ba? Wag! So, sa MXQ Pro 5G 4K, ano ang laman nito? Syempre, yung 4K, weight nito wala pang 1 kilo, wala pang 500 grams. So, isang power adapter. Yan siya. Pero parang pang TV Plus lang din siya or pang adapter niya na sa cellphone ng mga luma. Tapos ano pa ang kasama dito sa loob ng box? Tanggalin mo nga to, cell. Huwag mo sirain. Baka mamatay yung tayo niya. Tapos may kasama siyang remote control,
Ano to? HDMI. Oh, HDMI. Pero sa itsura pa lang, hindi ko to gagamitin kasi halatang. Kita nyo naman. Budget meal. Tapos, isang Android TV user manual. So, yan lang ang laman ng MXQ Pro box. Okay, mamaya, i-set na namin to. So, yan, pinakailaman na nito. Ang meron sa MXQ Pro 5G 4K, wait lang, twist ko lang sa kabila. Ayan, makikita nyo naman yung power niya sa right, from right to left power, RJ45 na para sa internet, HDMI, AV, ano tong isa, SPDF yung ano, hindi ko alam kung ano yan, tapos isang USB port. So ang kailangan nyo lang naman dito, HDMI, yung connection ng power, yan siya. So tapos ang lagay sa likod yan, made in China #1. So yan, meron siyang heatsink sa likod, tapos meron siyang rubber stopper. So ito lang ang laman ng MXQ Pro. Mga kalokotoy, ngayon lang ako nagka-time. Yung nakasawa ko na sa likod kasi pangit yan. So ang gagawin natin ngayon, hindi ko ikakabit yung free HDMI ng MXQ Pro 4K. Why? Napansin ko kasi na para siyang hindi naman si cheap, low quality. So ito yung gagamitin ko. Lalabas ko. Yan, kung makikita nyo, Benton, basta yung blue, wait lang as stated dito, Benton. So 2.0 yan, HDMI. So ang gagawin ko, plug in ko muna yung HDMI sa HDMI port, yung power plug sa MXQ Pro. So update ko lang kayo kung ano mangyayari din kung gagana siya. So pagka-on nyo ng HDMI 2, makikita nyo na agad si MQ Pro. Yan na. Hindi ko alam kung medyo matagal. Make your life colorful. So hindi ko alam kung gaano siya katagal, kung hanggang bukas ba to, paano bang gagawin dito. Okay, so makikita nyo na agad dito, online video, recommended, music, my apps, local settings. Tapos may YouTube sa baba, and then hindi ko na alam kung ano iba. So ay gumana ng remote. Ayan, as you can see, ay gumana. Tapos yung date niya pa, Wednesday. So isi-set up ko muna kung paano gagawin, or baka walang battery tong remote. Ayun mga kalokotoy, culprit, walang battery nakasama. So kukuha tayo ng battery ng ano ba to, AAA na dalawa para mapagana natin siya. So as you can see, nakita na si Lokotoy. Wi-Fi to, nilagyan ko na ng dalawang AA battery. So ganito ka ano si MXQ Pro sa halagang 600. Okay lang yon kasi mga kalaban na mga para smart TV or Chromecast, I think more than 1,000. So ito lang nakita kong budget meal para maging smart TV ang Sony namin, kasi hindi siya smart TV. Kesa naman gumamit kami ng laptop para makapag double screen kami, makanood ng Netflix or whatever na movie na kailangan namin gawin. So ito, set up ko muna to mga kalakotoy, then balik lang ako ulit. So culprit, Netflix dito sa MXQ Pro 5G 4K. Ang problem nito, after ko mag-input ng mga Google ko internet like that, something, sign in sa Google Play Store. Once na-click nyo yung Netflix app dito sa may MXQ Pro, apparently hindi siya gagana. Paano hindi gagana pero napagana ko? Weirdo, 'di ba? Pag in-update nyo siya, lalabas dun sa Play Store, hindi daw compatible yung device. So ang ginawa ko lang is kinancel ko, hindi ako nag-update. So ngayon may nakalagay ng email then password. So makikita ko yan, itatry ko i-input yung data ko dito kung gagana na naman.
or hindi. So, medyo hassle kasi baka dahil mura lang or ganyan si MXQ Pro. So, i-input ko muna yung email and password ko kung ano mangyayari. So, gumana siya mga kalokotoy. Nakita yung account ko na Ino. So, ayan siya. Problem lang dito sa MXQ Pro, paki-comment down below na lang or kung may magko-comment. Parang amoy sunog. Namoy mo ba? Wala ka na yata pang amoy. May tayo dyan. So, parang amoy sunog siya. Kasi although, baka dahil naka-aircon kami, amoy sunog siya. Pero kung hahawakan ko naman siya, hindi mo siya ganun kainit. Yung adapter niya, hindi naman ganun kainit. Hindi ko lang alam kung yung fan niya ay nasa ilalim or dapat wala. So, titignan ko ulit. So, ayan. Tinanggal ko yung mga tela kasi nagkakandak din niya ng heat. So, titignan ko kung makakanood na kami ng Netflix kasi yan naman talaga ang silbi niyan. Kesa mag-open pa ako ng laptop, MXQ Pro na lang. Yun lang, hassle lang kasi ang hirap magamit ng mouse. Time consuming. Pero okay lang, at least gumana naman. Ang problema lang din dito, hindi ma-update sa Netflix. Baka mamaya hindi na-updated yung mga movie. So ngayon, t-testingin ko ngayon. Dito tayo sa account ni boss. So ayan. Waiting. Medyo matagal. So nakalagay yan. Parang makita nyo naman na parang bagong-bago. So hindi kami magda-download dito. Kasi baka mamaya kung ano mangyari. So, paano to? Yun lang siya. So, yung may mouse pointer, pag binaba ko na, ayaw. So, parang hindi pa siya updated. So, pero okay na yan. At least nakakanood. So, ayan. Kung makikita nyo, medyo hassle. Kasi ayaw niya mag-down. So, titignan ko pa kung paano siya mag-down. So, mga kalokotoy, nakuha ko na yung pattern niya sa remote. Kung gusto niyo mababayan, hindi gagana si cursor. So, pipindutin nyo ulit tong isa para maging exit mouse mode. Doon nyo siya ma-scroll down. Ganun siya. So, ang verdict ko dito, sulit ba ang 600 pesos mo para sa ganitong MXQ 4K 5G na box? Kung tatanungin, sa 700 pesos, 750 kasi may shipping, medyo sulit na hindi. Pero para sa akin, okay lang. Magulo, no? Para sa akin sulit siya kasi mura eh. Kasi ang sumunod na dito na ibang brand, mga nasa more or less mga 1,000 to 3,000 na yung mga TV box. So siya yung pinakamura. Ang ano ko lang dito, ang downside ko lang sa MXQ Pro, medyo amoy sunog. Pero hindi ko alam kung ano yung amoy sunog eh. Pero wala namang amoy sunog sa amin dito. Kasi siya lang ang naka-plug in. Siya yung amoy sunog. So okay naman siya. So tatry kong mag-play ng movie. Kunyari ito, The A-Team, kung okay. So yan pa yung lalabas. So artig dito sa MXQ Pro 5G 4K. Pinalitan ko lang talaga yung HDMI ko. Ginamit ko yung Vention na HDMI para mas okay. Yun lang pa. Please like, share, and subscribe ng video kung nakatulong ba to sa inyo or hindi. Yun lang. Thank you.